Breaking news mga kabayan, sa ikatlong araw ng bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Israel-Amerika laban sa Iran, mukhang nakakaramdam na ang Iran na hindi nila kaya ng digmaan ng pangmatagalan. Sa maniwala kayo o hindi, binasag ni President Trump ang balita matapos nitong binuking ang Iran. Gusto ng Iran na makipag-usap sa Amerika. Ayon kay President Trump, sa kanyang post sa social media, sinabi ng Pangulo ng Amerika, huli na ang lahat lalo't wala ng air defense, wala ng air force, wala ng navy ang Iran. Sa tingin niyo mga kabayan, seryoso naman kaya ang Iran o ito ay taktika lamang upang makapag-reload at umatake na naman sa mga kalapit na bansa? As you see very well, they have no navy, it's been knocked out. They have no air force, it's been knocked out. They have no air detection, that's been knocked out. Their radar has been knocked out. And just about everything's been knocked out. Grabe itong Israel mga kabayan. Ilang beses na ang pinatunayan sa mundo na ibang klase ang kanilang intelligence gathering, lalo't napasok na ng Mossad ang sistema ng Iran. 88 mga miyembro ng Iran Supreme Council ang binomba ng Israel Air Force habang nagbobotohan sila para sa susunod na magiging Iran Supreme Leader. Makikita sa video ang tindi ng pagkawasak ng gusali kung saan ginanap ang pagtitipon ng matataas na leader ng Iran. Dahil sa lakas ng bomba, maliit ang tsansa na sila ay nakaligtas sa airstrike ng Israel. Told by a senior Israeli official that the Israelis just struck the Supreme Council gathering where the Iranians were meeting to choose a new supreme leader. This is a significant development and again speaks to the Israeli intelligence about this war. They just targeted the meeting in Tehran where what's left of the leadership was gathering to choose a new supreme leader. Ginulat ng Amerika ang Iran military nang inilahad ng US Central Command na hindi lamang mga B-2 Spirit bomber ang umatake sa kanila, pati B-1B bomber ng US Air Force ay naglunsad din ng aerial bombing sa Iran. Muli na namang pinaulanan ng mga missile ng US Navy ang mga target sa Iran. Makikita na ang mga destroyer ng Amerika ay nagpakawala ng maraming mga Tomahawk land attack cruise missile. Umaga o gabi man, ito ang lakas na wala sa ibang mga bansa na pilit nilang ginagaya pero hindi naman nila nagagawa pa. Sunod-sunod naman ang pag-ataking ginawa ng Israel at Amerika sa sentrong syudad ng Iran, ang Tehran. Hindi naman nakaligtas ang mga missile mobile launcher ng Iran sa gupit ng mga bomba na inihulog ng mga eroplano ng US Air Force na labas-pasok lang sa airspace ng Iran.
Isiniwalat ni Steve Witkoff, ang representante ng Trump administration, sa pakikipagnegosasyon na merong 460 kilogram na 60% ng uranium enrichment ang Iran. Nasa 40% na lang ang kulang at makakagawa na sila ng 11 nuclear bomb in just 4 weeks. Buti na lang at naagapan ito ng Israel at Amerika. Percent material, Sean, can be brought to 90%. That's weapons grade, in roughly 1 week, maybe 10 days at the outside. The 20% can be brought to weapons grade inside of 3 to 4 weeks. And let me say this, because I forgot this small little detail. In that first meeting, both the Iranian negotiators said to us directly, with no shame, that they controlled 460 kilograms of 60%, and they're aware that that could make 11 nuclear bombs, and that was the beginning of their negotiating stance. So they were proud of it. They were proud that they had evaded all sorts of oversight protocols to get to a place where they could deliver 11 nuclear bombs. France, sasali na sa gera sa gitnang silangan. Magpapadala ang France ng mga Rafale fighter jets sa United Arab Emirates upang tulungang depensahan ang mga base militar nito. Sabi nga nila, better late than never. Buti na lang at nakapagdesisyon na agad ang France. Ang United Kingdom naman ay magpapadala ng kanilang helicopter at Royal Navy warship na HMS Dragon sa Cyprus upang tulungan sa mga attack drone na inilulunsad ng Iran. Destroy.